So yung ano po kasi yun, nung pagiging maaga ko, tinuro po sa amin ni Direk Coco na kailangan syempre nagtatrabaho ka. So dapat, wag ka malate. Kung malate ka, ibig sabihin nun, professional po yun. Hindi ka ba nakaranas na binubuli ka ng mga bata, ng mga playmates mo doon, mga kababayan mo? Dati pa talaga sobra po. Paano mo hinandle yun? Umiiyak ka ba? Or inaaway mo rin sila? Hindi ko po sila inaaway. Pag inaaway ko kasi wala rin po akong laban eh. Umiyak na lang po ako. Nakaranas ka na parang naawa ka sa sarili mo? Yes po. Sinasabi ko, ba't po ako na pinanganak na ganito? May plano ka ba in the future na magbuo ng sarili mong pamilya? On the spot, meron ka nagbang girlfriend? Nakaranas ka na ba ng bashing? Paano mo hinahandle? Hindi mo na magawang pumunta sa mall. Yes po. Di ba? Parang may trade-off, kumbaga. Kilala ka na, pero may manasasakripisyo kang bagay. Apa. So, hindi ka ba nangihinayang? Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoy. Sa araw nito mga kaibigan, alam kong matutuwa kayo. Napaka-cute ng aking special guest ngayon. Napapanood niyo po siya araw-araw sa Batang Quiapo. And of course, more than that, he is a popular vlogger, social media influencer. Mga kaibigan, let's all welcome Renz Joshua Banya, mas kilala as Baby Giant. Hello po, para si Baby Giant. Ng Batang Quiapo. Thank you po. Alam mo, nakukutan talaga ako sa iyo. Sigurado maraming matutuwa sa ating mga viewers kasi finally, for the very first time, is it the first time na na-interview ka sa kapwa mo vlogger or online? Marami na po nag-interview po sa akin. Although mas kilala siya sa Baby Giant, mas gusto ko siyang tawagin sa pangalan niyang Renz. Kumusta ka na? Ito lang po, as lang, ganito pala buhay ng entertainment. Nag-i-enjoy ka ba so far? Opo, nag-i-enjoy po talaga ako. Alam mo, napakaswerte mo, Renz, kasi Batang Quiapo kaagad ang unang-una mong TV series, Yes, di ba? At Coco Martin kaagad ang kasama mo. Paano ka napunta sa Batang Quiapo? Umpisa po talaga ako sa vlogging. Okay. And then, so dumami yung mga followers ko at dumami yung viewers ko. Nag-vlog muna ako ng mga 2 years muna bago po ako napunta sa Batang Quiapo. Kailan ka nagsimula mag-vlog? Siguro pa mga 3 years or 4 years na po ako nag-vlog. So hindi pa ganun katagalan. Yes po. Okay. Anong content mo? Yung mga content ko po doon, yung mga skit, comedy, yan po yung mga lagi kong kino-content. Biro nyo, he has almost 2 million followers sa Facebook, di ba? Pinupuri ko ang pagiging professional nito. Napaka-prompt, sobrang prompt. Call time namin, alauna ng hapon. 10:30 pa lang po ng umaga, nandito na po siya sa Pandan Asian Cafe. Ganun siya ka-professional. And he's coming from Cavite. Ganun kalayo. I-keep mo lang yung pagiging punctual mo, pagiging prompt mo, pagiging professional mo sa trabaho mo. Ikaw rin ang makikinabang nun eh. Mas magandang maaga kaysa sa late ka. Doon ako humanga sa iyo. So yung ano po kasi yun, nung pagiging maaga ko, tinuro po sa amin ni Direk Coco na kailangan syempre nagtatrabaho ka. So dapat, wag ka malate. Kung malate ka, ibig sabihin nun, professional po yun. So Yes. kailangan, kung professional ka, nagtatrabaho ka, dapat umaga. Hindi ka ba makapaniwala nung pinatawag ka ni Coco para maging part ng Batang Quiapo? Yung ano po talaga, sobra, nagulat po talaga ako nun. Coco Martin na po yun eh. Grabe yung expectation ko. Kasi ang time na yon, so willing ka ba pumunta dito sa place na ito at pag-meeting. So sabi ko, sige po, anytime po, pwede po. So yun po, pinuntahan ko po yun. So nag-meet doon. So nakapasok din po. Speaking of Coco Martin, kumusta siya as a, of course, co-worker? Siya kasi ang bida, siya ang co-producer, siya ang co-director, siya ang co-writer. Paano mo siya i-describe? Siyempre po, describe ko si Direk as masipag po talaga sa pagtitipa sa trabaho. Grabe po siya mag-isip, malinis po talaga yung trabaho. Tsaka importante po sa lahat yun yung wag po malate pagdating sa trabaho. Tsaka maging professional po talaga. Kasi ang alam ko, lalo na doon pag si Coco nang nagdidirect, lalo na doon sa team niya, wala kayong script. Minsan po meron kaming script pero
minsan po, nag-on the spot po talaga. So, Mahirap paano po. ka nakaka-catch up or paano ka nakakahabol? Wala po kaming audition. So, sinalang po agad kami. At wala kang workshop. Wala pa akong workshop po Oo. noon. Pagdating kasi doon pa lang siya na eto yung mga gagawin namin. Tuturuan niya kami kung paano mo siya i-deliver. Bibigyan niya kayo ng pangalan. Tapos, ikaw na balak, bumuo ng character mo po. Yung mga first time ko, nabubulol talaga ako noon eh. Hindi pa ako sanay sa Tagalog. So, pinipili niya kung Bisaya or Tagalog. Ang pinili ko naman, Tagalog na lang para at least Masanay ka. masanay na rin ako doon. Kasi ang delivery naman ng mga lines, puro in Tagalog Yes eh. po. Diba? Lingid sa kaalaman ng lahat, Bisaya po ito eh, taga-Antique. Kasi ang Antique, di ba, malapit sa Iloilo. Malapit po sa Iloilo, Oo. Aklan, tsaka Boracay po. O yun, di ba? Halos mga malalambing daw yung mga tao doon. Yes po. Pati pagsalita. Mm. So ikaw kasi, panganay ka sa 5 magkakapatid. Panganay po. Okay. Yung parents mo, normal ang height nila. Yes po. Normal ang height ng mga kapatid mo, 2 boys, 2 girls, di ba? Yung buhay mo sa probinsya, hindi ka ba nakaranas na binubuli ka ng mga bata, ng mga playmates mo doon, mga kababayan mo? Dati po talaga sobra po. So, simula po sa elementary ko, noong high school naman po wala na. Paano mo hinandle yun? Umiiyak ka ba? Or inaaway mo rin sila? Hindi o po, paano? hindi ko po sila inaaway. Pag inaaway ko sila, wala rin po akong laban eh. Malalaki sila sa'yo. Malalaki sila. So, Oo. umiyak na lang po ako. Oo. So, Nagsusumbong na lang ako sa magulang ko. Nung nagsusumbong ko sa magulang ko, and then yung magulang ko naman, pupuntahan nila yung teacher ko. mm-mm. And then, yun na po, papagalitan niya yung mga, niya, na wag mo ako i-bully. Na-stop naman. Na-stop naman. Kasi po, so nung Okay. elementary, kaklase ko rin sila ng high school. Naging kaibigan, may mga nambubuli sa'yo, naging mga kaibigan mo. Opo. Oh, that's nice. Yung that time ba, parang nakaranas ka na parang naawa ka sa sarili mo? Yes po. Sinasabi ko, ba't ba ako na pinanganak na Mm-mm. ganito? Mm-mm. Hindi pa ako katulad nila. Mm-mm. Iniisip ko po talaga yun. Of course, sa pamilya mo, walang nagbago yung pagmamahal nila sa'yo, yung mga kapatid mo, yung parents mo. So, paano ka nila ina-appease ng parents mo? So, ano naman po, so sinasabi nila na huwag mo lang sila pansinin. Sige lang, mag-aaral ka lang dyan. Yan lang po yung ginagawa nila. So, pag sila na bahala sa akin. Bilang panganay na anak, anong kontribusyon mo para makatulong sa parents mo or sa family mo? Nung po talaga, syempre, nung nag-aaral pa ako, so ang iniisip ko palagi, pagkapagtapos po ako, para makatulong po ako sa nila. Eh, nandito na po ako ngayon, sa entertainment na ako. Ginagawa ko po yung lahat ng aking makakaya para matulungan ko po sila. Nung nasa probinsya ka pa, tumutulong Nasa ka na. Anong probinsya pa ginagawa mo talaga. nun sa probinsya? Eh, nagwawalis po ako. Yung umaga po, nagwawalis ako sa harap ng bahay namin. Sumasama po ako sa dagat. Tumutulong ko sa So, nangingisda rin, nangingisda ang Yes tatay po. mo rin. Oo. Tumutulong din po ako. At ganoon din po sa pag nagsasaka, tumutulong din po. Kahit pa paano, nakatulong din po ako. Hindi ka na masukan sa iba. Hindi na po. Sa inyo lang talaga. Tumutulong Yes, ka sa lang bahay sa lang po. papa mo. Paano ang relasyon bilang magkakapatid? Kasi ikaw ang panganay nga eh. Doon sa probinsya po ako, lagi po kami nag-aaway eh. Ganyan po, kasi di ba may Normal yun eh. Normal naman talaga Oo, yan. oo. Kasi syempre magkapatid yan, minsan minsan nagmamahalan. So, Nagkakapikunan. nagkakapikunan din po talaga. Oo. Pero syempre being the eldest, ikaw pa rin yung kahit papaano masusunod, di Po, ba? ako pa rin nasusunod. Oo. Doon sa apat, nagkaroon ka ba ng favoritism? Wala po. Sa Wala naman. apat na po wala po. Pero yung yung pangalawa po, yung sumusunod sa akin, adopted po. Ah, So, ito yung inadopted boy ko siya yun, ng girl? Girl po, girl. Ay, Kasi pina-adapt sa kamag-anak. Yes po, sa relative din po namin. Ito po, mag-graduate na po siya ngayon. Pero may contact pa rin kayo or nagkikita-kita pa rin kayo? 2023, December, yan po yung pinaka-first po namin na siya. makikita yung pangalawa po namin. Oo. Kasi lahat kami, 4 sa bahay, hindi pa namin nakita since talaga, Nang pinanganak yung siya? pinanganak siya. So, kahit ako rin kasi ilang months pa lang ako noon or ilang year eh. So, Mm. wala pa akong kamangwang noon eh. Ito lang talaga, noong 2023, doon pa lang namin nakita siya. So, nung makita niyo siya, lang, lalo na ikaw? nanibago po. Kasi, syempre walang nangyaring banding po eh. So, for the last year, walang nangyaring banding. Ito yung first time nyo na makikita. So, titig lang kayo kung lahat dyan. Tapos, kung wala kayo, konting salita lang. parang pati siya, parang siya- reluctant din siya, no? Kasi nanibago siya eh. Yun nung magkita-kita kayo, hindi man lang siya nagstay na mas matagal para makapag-banding kayo. Sabi mo, hindi kayo nag-banding eh. Opo, hindi po. Walang time? Po, siguro nung nung medyo, kasi nagstay ako siguro noon ng 3 days or
mga 4 days. Pero nung mga first day kasi medyo ano pa talaga. Second day, Nagkakailangan pa kayo. nagkakailangan, ano po, Oo, yun po. oo. So, paunti-unti na rin. So ngayon, continuous na ang communication Ito nyo. po, continuous na po. Nagtitextan kayo, nagkakatawagan na. Hindi po siya nagkitext talaga sa mga kapatid niya. Ah, hindi. Sa ano lang, sa relatives lang namin. So wala pa talaga kayong solid, kumbaga, hindi pa solid Hindi pa ang solid. relasyon nyo bilang magkakapatid. Opo. Kasi natural yun eh. Kasi mahirap yun, i-build up nyo yun eh. Kahit sabihin natin magkakapatid kayo, kahit sabihin mo na andyan yung lukso ng dugo, i-build up pa yung relasyon eh. Di ba? Kasi ano pa lang siya eh, 6 months pa lang siya bago naiwalay na siya sa amin. So mga kapatid ko, yung pangatlo, yung pang-apat, yung palima, hindi niya nakita. 1 year apart lang ba kayo? Mga 1 year apart. 1 year apart. Kaya kahit papano, pati ikaw wala kang masyadong Ah. memory rin sa kanya. Paano ka napunta ng Maynila from Antique? Dati po merong mga bumubuo ng collaboration team lang. So nakakilala ko naman maraming influencer dito eh. Natututo ako sa kanila. So nagustuhan mo na ang Maynila, buhay Ako na po Maynila. nagustuhan. Oo. Alam mo, nakakatuwa mga kaibigan, nakabili na po siya ng bahay, Yes, po. sarili niyang bahay sa Cavite. Alam mo, nakakatuwa yun. Is it katas ng Batang Quiapo or katas ng pagiging vlogger mo? Katas po ng Batang Quiapo tsaka pagiging content creator ko. Ang galing, ang galing. O, yung tatlo, ikaw yung nagpapaaral. Yes, May po. nagtapos na ba doon? Yung pangatlo po, high school graduate na po. Tapos yung ano naman, yung pang-apat, and then yung bunso, yun po, yun na yung next ulit na ano. Galing. Tapos syempre, nagpapadala ka na sa parents mo. Yes po, napapadala po ako. Ano ang naging unang reaction ng parents mo nung mapasok ka sa showbiz, lalo na sa Batang Quiapo? Siyempre po, kasi ako, tsaka yung magulang ko, is nanonood talaga ng mga teleserye yung Direk Coco na napanood namin. Nung tinawagan ako, and then sinabi ko sa magulang ko, tuwang-tuwa yung magulang ko, kasi pinapanood lang namin yun eh. And then, Magiging bahagi ka magiging na, oo. bahagi ako ng teleserye na yan. Ang curious ako, syempre yung unang sa report mo, una lang siguro yung meeting, medyo may kaba ka na doon, So, di ba? yung meeting po, meron akong kaba. Oo. Kasi first time ko makita yung ano eh, yung bida po eh. So, si Na-starstruck ka ba kay Siyempre, Coco? na-starstruck talaga ako Oo, noon. oo. Tapos, ando po yung lahat ng director, nag-meeting sila. And then po, yung sinalang agad kami, first time po talaga, kinabahan po talaga. Bigatin po talaga. Oo, di ba? Hindi lang mga basta-basta. Di basta may Oo. mga pangalan na talaga sa Oo. industriya. Anong ginawa mo sa unang kita mo as vlogger? Yung una po kong kita, iniipon ko po eh. Galing. Tapos po, nung lumaki na, ito na po, yung nakabili na rin po ako ng sarili kong bahay. May sarili ka na rin sasakyan Meron na po ngayon, ako. di ba? Wow! Yun yung una pala po, yung Inuna mo yung Sasakyan. sasakyan kasi Kasi- necessity yun eh. kasi po, sobrang hirap mag-commute eh. Oo. Nag-bubok na po ako nun eh. At napakamahal. Pakamahal, syempre Oo, po, oo. yung pagpunta nun, 1,000. Oo. Minsan 900, yung pauwi, 1,000 din. Mm-mm. Kung igas mo na lang sa kotse mo, makauwi ka pa, siguro mga 2 araw pa, 3, pwede pa. Ang galing, galing. So may, sana anong pamarisan siya ng mga, lalo na mga baguhang mga nag-aartista or pumapasok sa showbiz, meron ka ng napundar na bahay. Yes. Why Cavite? Ang layo-layo. Compatible pa yung Cavite. Yung Cavitex po rin, meron pong Cavitex eh. Ito po yung daanan ko papuntang Maynila. And then pagpunta naman Cavitex, di ba po, meron packet yun. So, Yes. may naiya. Oo. So, pwede pong Quezon City, Yes. Maynila, Santa Yes. Mesa. So, madali na So, lahat. madali na rin po. Madali na. Unlike before talaga nung wala pang mga skyway, di ba? Tsaka, yun po yung pinili ko kasi po, kapag vlog po ako, nag 1 year po ako sa Tondo. At tumira ka rin sa Tondo. Opo. Paano ka napunta sa Tondo? Sino ang kakilala mo doon? Bali may kuya-kuyaan ko lang po. Okay. So yung kuya-kuyaan ko yan po, content creator din siya. Oh, I see. So nagbablog, doon po kami nagkakilala, tinutulungan niya po ako. Pag wala po siyang ginagawa, siya po yung nag-aatid sa amin. Papuntang taping. Wala pa yung uncle mo. Wala pa po. Wala pa, Opo. oo. Yung uncle ko, sinuha ko na lang po siya ngayon. Siya rin kasama mo Siya rin ngayon. kasama ko, Oo, and then oo. pumunta siya sa akin, doon na siya natuto mag-drive din. Nakapagpundar ka na ng bahay, may sarili na ka ng sasakyan, nakakatulong ka na sa pamilya mo, lalo na sa parents mo, napapag-aral mo na yung mga kapatid mo. Ano ang plano mo sa sarili mo? Meron po akong plano sa sarili. Mas inuuna ko muna yung mga kailangan ko bago yung sarili ko eh. Siyempre yung inuuna ko muna bago, unahin ko muna yung pamilya ko na maging okay sila. And then, pagkatapos po nun, so yung sa akin naman, On the spot, meron ka nagbang girlfriend? wala po. Since birth? Meron.
High school, college? High school po. High school. Anong nangyari? Wala na po, So, naiwan na sa Antique. Of course, dito sa Maynila, dami mo na nakakasalamuhan ng mga magagandang babae, di ba? In your case, I'm sure, nakakaranas ka rin na magkaroon ng crush. Meron akong mga nakakausap naman. Pero hindi naman po ako Paparamdam. paparamdam. Yung nakausap ko lang. Masaya ka na nun? Masaya na ako nun. Oo. So yung priority ko talaga yung trabaho. Trabaho at saka Trabaho pamilya. ko talaga, tsaka pamilya. Tsaka pamilya. Kasi pag okay naman yung trabaho ko, so baka tapos nun, yun yung sarili ko rin. Yung crush mo ba or mga crush mo, taga-showbiz ba or non-showbiz? Ang showbiz lang. May plano ka ba in the future na magbuo ng sarili mong pamilya? Meron po. Meron. How much time ang hinihintay mo para mangyari yung goal na yon? Kung gusto ko po magkaroon ng sariling pamilya na, gusto ko po sana yung meron pong stable na trabaho, mabigay mo yung pang araw-araw po talaga. Kasi po, naranasan ko po sa probinsya namin po na, siyempre yung magulang ko po, diba? So mahirap po kami. So sa akin naman po, di ko pwedeng hayaan na paranasan nila yung buhay ko sa probinsya. Tuloy-tuloy pa rin ba ang father mo na nagpa-farm or Hindi na po. So, hindi na? kasi po, hindi ko na pinayagan na magsaka siya tapos mangisda kasi sobrang init po eh. Yes, yes. So, nagkakaano po siya, nagkakaroon ng sakit. Sakit. So, di ko na pinayagan. Ang ginawa ko na lang po, binigyan ko na lang sila ng negosyo. Parang puhunan. Puhunan. Ayun po, nag-ano sila ng baboyan po sa amin. Talaga? Yes po, Oh, binigyan ko that's sila ng baboyan nice. doon. Oo. At least, yun na po yung Oo. ano nila. May pinagkakaabalahan Abalahan silang sila. iba. Mm. Oo, na at least. Para, kasi yung init kasi nun, sobra yun. So, Oo. buong araw po yan siya sa dagat eh. Tendency po talaga, baka maano po siya. Binibigyan mo rin ba ng responsibilidad ang mga kapatid mo? Kasi syempre malalaki na sila, di ba? Tinutulungan mo sila sa pag-aaral, binibigyan mo rin ba sila ng responsibilidad kung ano yung expectation mo sa kanila, kung anong dapat nilang gawin? Ito po, nasa Maynila po ako. So, ang gusto ko lang po sabihin sa kanila na sila na bahala mag-alaga dyan. Yung mga dati kong ginagawa, kayo na yung gagawa niyan. At least, at saka nagtutulungan talaga sila, nagtutulungan. Bakit hindi mo paluwasin ng Maynila yung iba mong kapatid? Ito po, inunti-unti ko pa lang sila. Talaga? Nandito na yung ano ko eh, yung pangatlo ko eh. Yung dalawa na lang na nandun pa. So baka... Isang boy at saka isang girl? Opo, paano ko muna silang high school. Oo. Kasi elementary, baka mahirap sila Mahirap, mag-gap oo. sila dito sa Manila. At saka maigi rin siguro may mag-iwan ka ng isa doon para to take care of your parents as well, di ba? So ang plano mo talaga, pati parents mo, eventually gusto mong papuntahin ng Maynila. Pag ano po talaga, pag stable na po talaga lahat. Curious ako doon sa pinatayo mong bahay. Anong nauna? Lupa na pinatayo mo ng bahay o ready-made na siya? Subdivision po. So, Oh, yes. Townhouse po yun, Oh, yung I sa see. amin. So, yung mga bahay doon, pag binili mo, lilipatan mo na talaga. Oo. Inayos mo lang interior, Iniinis syempre. ko lang po yung interior. Kukunti na lang idinagdag mo. Yung mga gamit talaga po sa bahay. Personal mong gamit. personal po. Oo, at saka nadagdagan na lang ng mga konting. Yes po. Galing. Wala pa yung bumili po ako ng Ilang halaman. bedrooms yung townhouse mo? 4. Wow! So, isa po sa baba, and then 3 sa itaas, and then 2 CR po, up and down. Ang galing! Wow! Congratulations! Na-amaze ako at saka talagang humahanga ako sa mga artista na marunong magsubi, marunong mag-handle ng pera, at marunong mag-prioritize. Considering na hindi ka naman malaking star pa, di ba? Para Yes makapag, ng sarili mong bahay. Pero and yet, in so short a time, more than 2 years ka pa lang in showbiz, meron ka na niyan. Yes May po. sasakyan ka, may sarili ka ng bahay. Tapos yung bahay niyo sa probinsya, sarili niyo na ring bahay yon. Sarili po namin yun. Napaayos mo na. Pinapayos pa lang po. Wow, galing. Magandang inspirasyon ka sa mga nanonood sa'yo. Alam mo, despite of your height, nabubuli ka nung elementary hanggang first year high school, pero ito ka, hinahangaan ng marami. Sabi nga ni God, alam mo, diyan ka lang, magtiyaga ka lang. Minsan yung success, kailangan magdaan ka muna sa hirap. Diba? Maraming process. Yes, maraming process, maraming struggle, maraming challenges, and yet na andyan ka na. Sabi mo may goal ka. Pwede mo i-share, aside pa dun sa goal na nagkatotoo na? Yung goal ko po na-accomplish na yung goal ko na iba eh. Yung kotse po, Yes, meron na bahay akong kotse, yung bahay, may trabaho na rin po. Yung pamilya ko okay naman. So siguro pag is makapag out of the country. First time ko pa lang po nakalabas ng ibang bansa. Yung pa lang po napuntahan ko,
yung Malaysia pa lang. Sino kasama mo naman nag-travel? Yung kuya-kuya ko sa Tondo, yun po yung kasama ko papuntang Malaysia. Ang galing. Ikaw ang nag-treat na. May may nag-treat po sa amin sa Malaysia. Yes galing. Anong pakiramdam na makalabas ka ng bansa? Masaya po kasi po nung pumunta ako ng ibang bansa, iba yung Kultura. yung mga buildings po doon, yung mga pagkain, sobrang iba talaga. Tapos makagala po talaga ako kasi syempre alam po natin na pag sa Pilipinas, kilala ka pag pumunta ka sa mall, hindi ka na makapaggala sa mall kasi syempre kilala ka po dito sa Pilipinas. Doon po sa ibang bansa, ikot lang po ako doon eh. Oo, Gumagala lang po, pagtala ko Kung dito. ba malaya ka nakakapaggala Opo. doon, di ba? Ilang araw ka sa Malaysia? Ano lang po din ako na 4 to 3 days lang po. Oo. Kahit pa paano marami ka nang mararating doon. Ano yung mga lugar na pinuntahan mo sa Malaysia? Sa ano po, sa Kiningaw. Oo. And then sa mga falls po, and then sa restaurant. Oh, yun na ibang po, food nila sa atin ibang eh. food. Oo. So nag-food trip ka doon. Opo, doon ko po ako tumaba eh. Hindi ka na-vlog? Hindi ka kumuha ng mga content mo doon? Nag-content po ako doon. Nag-content ka rin. Yung dalawang content ko po na ginawa is umabot po ng 13 million. Wow! Tapos yung isa naman, nasa 24 million yata. Wow! Sa Facebook po yun. Galing! Congratulations! Kali- Galing! Pumunta na po ako ng tapos content na rin po ako doon. Anong next na bansa ang gusto mong puntahan? Japan po sana. Japan? Oo. Well, Hindi po kasi wala nakapunta ng Japan. Yung aside from Japan South Korea po. o South Korea, at Opo. least. And then Oo. Canada, Australia. Ba, malayo-layo na yun. Malayo-layo na Marami yan. po So ngayon, ang gusto mong parang next priority is mag-travel abroad. At the same time, double purpose ka kasi nagko-content, gumagawa Yes ka po. ng content. Mm, Okay. Anong number yung love life mo? Yung sa puso mo? pinakadulo po eh. Pinakadulo. Yes po. Lahat po yung naka-planning po eh. Meron mong pagkakasunod-sunod ng mga gusto kong gawin. And then po, yung love life po is pinakadulo ko na po. Talagang dulo. Talagang dulo. Dulo po talaga. Sorry girls ha. Last priority kayo. Ayaw mong pagsabayin kasi okay ka na eh. Kumikita ka na. Napaka-humble mo naman. Okay naman po magkaroon ng love life. Gusto ko talaga pag-aandaan po yun eh. Kung magkakaroon man, Totoo is naman. You're right pag-aandaan ko there. po talaga. Oo. Kasi mahirap yung pinapasok yung isang bagay na hindi ka naman preparado. Di ba? Na Yes hindi po. kanda. Kasi pag pinasok Oo. ko po yun, Oo. so kailangan po naka-prepared. Hindi ko naman sinasabi na mag-asawa ka kaagad. Ang bata mo pa. Pero huwag ka namang magpakatagal-tagal. I mean, siguro, the most is mga 30s, di ba? Siguro mga Mid-30s. 28 po. Ganun. 28. Hindi ka sasampa ng 30, Hindi mag-aasawa na ako ka na rin. magsampa ng 30. Oo. Pero ayaw muna mag-girlfriend muna. Pwede ma'am, pwede. Oo, yun ang sinasabi ko, hindi naman kaagad pamilya eh. Kala ko married agad eh. Ay, hindi. Siyempre, di ba? Kailangan muna kilalanin mo rin ang gusto yung mapapangasawa mo, di ba? Yung nagpaparamdam ka na rin lang, ituloy mo na. Para mas may inspirasyon ka. Kasi sabi nila, pag na-in-love ka, you are Basta- inspired. Yes. Di ba? Apo. Oo. Ako daw yung nag-uurot kay Baby Giant, di ba? Hindi kasi normal lang naman yun eh, di ba? Lalo kang inspirado sa ginagawa mo. Di ba? Tapos eventually, may sasama mo pa sa vlog, di ba? Yes po. Anong isang bagay pa, ibang pinaghahandaan mo? Negosyo po. Anong klase ng business? Wala pa po akong idea po sa ngayon po eh. Food business or kung ano man? po, food business po. Pwede siguro magpaano ka rin ng parang farm ng mga isda. Ang tawag po sa amin, yung Pond? yung pans, Oo. yung pan po, yung pan. Oo, di ba? Yung mga kapatid mo, patulungin mo, di ba? Opo. Pwede namang hindi sa Cavite, pwede naman sa probinsya eh. Yes po. Yung baboyan namin, paunti-unti ko po yung pinapalaki. Bibigyan mo ng hanap buhay yung pamilya mo. At the same time, kung mapapalaki mo pa yun, mapapalago mo pa yun, kahit pa paano, stable ng magiging income ng pamilya mo, Opo. di ba? Ilan ang alaga yung baboy? Sa ano na po, nasa 4 na. Baboy. Yung mga inahin po. So, ang ginagawa namin, mga lalaki po yung kinukuha namin, and then, ibibenta po namin yan sa palengke. Oo. Sino si Renz or si Baby Giant na hindi kilala ng publiko? Si Baby Giant po, pag sa personal po siya, may yain po. Tahimik lang po siya At sa... gwapo ha, gwapo si Baby Giant. Oo. Ako na magsasabi sa inyo at cute, okay? Yung pagiging may yain ko po, hindi po natatanggal. Talaga. Hindi, okay lang yun. Actually, maganda yun. Kaysa yung masyadong confident, di ba? Pero pag ano naman po, si Baby Giant, pag nakilala mo na, talkative na po siya. Lumalabas yung kulit niya rin po. Siyempre, kahit papano, may mga naging kaibigan ka nung elementary, may naging close friends ka nung high school, ganun din ng first year college ka. Do you still keep that friends of yours nung nasa probinsya ka? Yes po, ito po yung, meron pa talaga akong isang friend na since elementary hanggang ngayon, parang best friend po talaga.
since birth, magkasama talaga kayo. Elementary pa lang Oo. hanggang ngayon, magkasama talaga kayo. Asan siya ngayon? Nasa ano po siya ngayon, nasa Iloilo. Anong pangalan niya? Si ano po siya, pangalan niya po si Jude Angelo. Jude. Oh, anong mensahe mo sa kanya kung nanonood siya ngayon? Ayan, mag-aaral ka lang. Siyempre, sana makagraduate ka ng pagpupulis mo. Ay, wow. So nag-aaral siya maging pulis. Opo. Criminology po kinuha niya. Criminology, okay. Sa Jude, galingan mo lang. Galing. So, how often do you see each other? Pag pupunta po siya ng Maynila, Ikaw, gaano ka kadalas umuwi sa inyo? pag ano po, December, and then, So, doon ka nagki-Christmas? doon po ako kay Christmas, and then March po. Oo. Yun lang po. Anong ng March? Dahil Holy Week or ano? Holy Week. Ay, dahil Holy Week. Mm-mm. Kahit paano, malapit na rin ang birthday mo. Birthday wish mo. Sabihin na lang natin, kasi malapit na November. November 16, tama? November 16. Di ba usually may birthday wish? Ano yung birthday wish mo na gusto mo i-share? Syempre yung, sana pa, yung mas ano pa po. Wala pa ba maisip sa birthday ko po eh. Wala ka pang maisip Wala sa pa akong ngayon. maisip pa Wala sa kang ngayon. maisip. Of course, good health Basta yun po, good health Continued na lang success. po. Continued success. for you. Anong mga nabago sa'yo? Bukod sa may kotse ka na, may sarili ka ng townhouse, na tutulungan mo ang pamilya mo, pumunta ka ng Malaysia, malaya kang nakakaikot doon, walang nagkakagulo sa'yo. Dito kasi, kilala ka na eh. Hindi mo na magawang pumunta sa mall. Yes po. Di ba? Parang may trade-off, kumbaga. Apa. Mm-mm. Kilala ka na, Mm-mm. pero may manasasakripisyo kang bagay. Apa. So, hindi ka ba nangihinayang? Ay, hindi naman po naghihinayang sa ano. Yung hindi ko po napupuntahan. Sanay na po kasi ako doon eh. So minsan, pag kailangan talaga, pupunta talaga ako kahit na Siyempre, maraming mamimili tao. ng mga gamit mo. Ako na rin po. Minsan, yung uncle ko na rin po. Sinasabi mo na lang sa kanya yung gusto mo. Ito, bigay ko na lang yung damit ko. Oh. Itong sukat talaga. Di ba yung pagdating sa ibang bagay, parang nasusupladuhan sa iyo yung mga tao kasi hindi ka lumalabas halos, parang nagtatago ka or umiiwas ka sa kanila. Yun po yung time na yun. Yung pag nasasabi ng tao na masungit daw po ako. Kasi po, pag lumabas po ako, namamadali po eh. So, minsan nasasabi ko po na, kasi po pagbalik po na po namin, nasasabi ng ibang tao na, ay masungit to. Or ganun. umiiwas So, ka. ako po, parang na-hurt na rin po ako kasi sinabi ko naman po na, eto po babalik po kami. Wait lang po kasi may kailangan po kami importante na pupuntahan. Pagbalik po namin, ganun. So, nakarinig po ko ng mga ganyan. Pero hinayaan ko na lang po. Nakaranas ka na ba ng bashing? Yes po. So, Nakakaranas ka rin ng Nakaranas bashing? po talaga. So, paano mo hinahandle? Sa ano naman po sa social media eh. Sa Since- comment section po oo, talaga ako oo. nababash. Maganda rin naman kasing parang guide yon. Hindi naman sa kailangang patulan. Kung lalo na kung hindi ka patol-patol. Di ba? So, ikaw, you handle it well by not, ini-ignore mo na lang ba or sumasagot ka? In-ignore ko na lang po. In-ignore mo na lang. Pag sa comment section po, daming comment talaga na Oo. may mga bashing talaga. Yes, Pag yes. sa personal naman, nakikita naman tao, wala talaga. Pero meron talaga na kahit isa lang sa marami, meron talagang isa. Nasasaktan ka ba? Yes po, nasasaktan talaga. Pero anong ginagawa mo nga? Ini-ignore mo na lang? In-ignore ko na lang po. Ini-ignore mo na lang. Malayo na ang narating mo, Baby Giant. As far as your personal career is concerned, di ba? Artista ka na, kilalang kilala ka na. Kilala ka na ring vlogger, million-million ang nanonood sa'yo, mga followers mo. Utang mo rin yun sa mga followers mo, sa mga supporters mo, Yes sa mga po. manonood mo. Anong gusto mong mensahe iparating sa kanila? Syempre, papasalamat pa ako dahil sa sinusuportahan po nila. And then, maraming po nagmamahal po sa akin. Yan Oo po. naman. Kasi mabait ka. Yes po. Kasi kung hindi ka mabait, hindi ka nila susuportahan. Yes po. Diba? At syempre, dagdag ko lang po, papasalamat lang po ako sa nakasama ko po sa dati, sa vlog. Yun lang po. Mentionin mo siya. Hindi ko na po masabi. Ay, ayaw mo sabihin? Yes po. Oo. Basta papasalamat lang ako sa... Alam na niya. Alam na niya yan. Alam na niya. So, pasalamat lang ako sa dating kong kasama. Dati. Okay. I'm sure naman siguro manonood ang parents mo. Anong mensahe mo sa parents mo? So, sa parents ko, syempre, alagaan nyo lang po yung sarili niyo sa probinsya. Pag nakaluwag-luwag na ako sa Manila, pupunta rin po kayo dito. Yan. And of course, sa mga kapatid mo, anong bilin mo sa mga kapatid mo? Syempre, alagaan nyo lang po yung magulang natin dyan. Sila po bahala.
And of course, ang isa siguro na dapat mong pasalamatan, Coco Martin. Siyempre po kaya Direk Coco, ayan, thank you po sa opportunity na binigay mo po sa amin. And Direk, maraming salamat sa opportunity. At dahil po sa inyo, siyempre, siyempre yung mga goals ko po, natupad din po. Thank you po, Direk Coco. Ayan. Sa Batang Quiapo, thank you. Maraming salamat sa aking personal sponsors, Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Everbelena. Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, Doc Rob's Wellness Supplements, R&A Events Specialist by Richie Ang, Asia Slashes. Nesta Sila Salon for my hair and makeup. Nutritech. Maraming salamat. Jos de la Luna. Most View from Japan. Memoy.ph. Silpul Joyce Furnitures. Maraming salamat. Charles Solano of Solano Hotel. Colorete Clothing by Bebot Santos. Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics. Shinagawa LASIK and Aesthetic Center. Shinagawa Diagnostic and Preventive Care. Dr. Essentials Aromatherapy. Studio Manila. Maraming salamat. Thank you po. Ano mo muna, invite everyone sa vlog mo, lahat. Siyempre po, supportahan niyo po ang aking vlog. Bibigyan po yan sa lahat po ng social media, sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook, at saka sa Instagram po. Ayan, siyempre po, supportahan niyo rin po yung Batang Quiapo. Siyempre, nandun po rin ako. Owing po yung pangalan ko doon. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Renz. Mga kaibigan, bago ko po kayo pasalamatan, shout out po sa lahat po ng ating supporters all over the world. Sa Europe, sa Amerika, sa Canada, sa Australia, sa Middle East, and of course sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi po natin mararating ito kung di po dahil sa inyong walang sawang suporta. And of course, maraming salamat sa aking mga personal sponsors at isa na po ito, Jella from Memoy.ph. Maraming salamat po. And of course, sa ating pang ibang mga sponsors na hanggang ngayon ay kasama pa rin natin. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, like, share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Every Friday po yan. Hanggang sa muli mga kaibigan, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all.